Two F-15s had launched from Otis Air National Guard Base just weeks before. Is this your chicken, mommy? Still some miles away. The one And I cooked. hadn't even received authorization to shoot Stop. down a commercial jetliner. Magandang gabi po sa ating lahat. Buenas noches. Konbanwa. Bonsoir. Good evening. Namaste. Ano sa Ilocano? Magandang gabi. Imbag na rabi kada kayo amin. Malibag na gabi. Naimbag. Naimbag. Malibag na gabi. Anong Tagalog yun? Yung ka na. Dinner po ngayon. Ngayon po ay September 11. Kaya medyo maraming mga memorial na nakaano sa buong US. And why is it important to investors? Find out at Ameriprise.com. Kain po kayo. Ramen, avocado, pipino, ginger, chicken wings, fish fillet, buttered fish fillet. No rice. Pero may noodles ka. Pero may noodles. Pero no rice. Pag-usapan po natin yung September 11. 24 years na pala. Ano si Dad? Nasa Pilipinas ka pa ba noon? Okay, ano naramdaman mo nung mabalitaan mo yan? Ayun, palabas sa TV, yung pinapanood namin. Ang pakiramdam ko noon, hindi na ako makakapunta dito. Unang ko, I will not be able to pursue my dreams in the US. May English pa, asawa, makakita niyo naman yan, ha? Here, Made in USA yan. Ito po ang made in USA, hindi po yan made in Japan. The South Tower was struck at a Bakit pakaramdam mo, hindi ka na makakapunta? greater weight above the impact zone compared to basta ang pakiramdam ko, I don't know why. later confirmed that the intense heat But it just, Pero nag-aayos ka na ba ng papel mo noon? yeah, I was already, compromised the steel full trusses. They sag, snapped, and caused the floors to fall on the Ako naman po, The South sa Canada ka na. naka-Canada na noon. Nakamahigit isang taon na ako. 2000 ako dumating dun eh. 2001 yung ano. was a skyline. Nasa trabaho po ako noon. Passengers transferred. That day, Biglang lumabas yung supervisor namin, had already been severed by yung French, Canadian, na matanda, si Lou. it was a Lou Winell. Achilles heel. One of the only survivors from above the impact zone. Sabi niya, Stanley Pennington. may bumanggang aeroplano sa Twin Towers sa New York. Nagkakagulo sila ngayon doon. Their story became Eh parang baliwala naman sa amin. The second strike fractured the nation's psyche. Habang nagkukwento po ako mga ano. Stunned disbelief to overwhelming clarity. Ako, mahilig akong sumilip sa bintana. Someone had weaponized Nung ano, our openings, our infrastructure, our very assumptions. kasi naho-homesick pa ako noon. With speculation trying to Ngayon nakita ko, ang daming aeroplanong dumadating. Kasi yung bintana nung trabaho namin, nakaharap sa approach path ng Winnipeg International. Tataka ako. Tapos, sabi ko, bakit ang daming lumalanding na aeroplano eh? Tsaka ang lalaki. Tsaka puro passenger, hindi usually mga cargo lang nakikita ko eh. Tapos, may escort na fighter plane, bawat aeroplano. Tapos maya lumalabas na naman yung matanda, yung supervisor namin. Oh, there's a second plane that just hit the second tower. Tapos nag-order na siya ng ano, I don't think this is good, sabi niya gano'n. So you went home. Hindi, nag-order muna siya ng i-idle lahat ng machine. Pero wag papatayan at tatawag muna siya kung ano nangyayari. Pero sabi niya, iba na raw yung pakaramdam niya, iba na yung ano niya, na merong something going on kasi hindi na aksidente yun. So yan, mga half an hour, ayun. Nag-order na siya ng i-shutdown lahat ng machine. Fighter jets were scrambled over major cities. At uuwi na kami. Yan, natakot ako noon.
Anong ulang naisip mo sa that? Ay, akala ko gera na. Sabi ko, yun, kadadating ko lang dito, mukhang uuwi na agad ako. Paano ako? Paano ako makakauwi ng Pilipinas kung, alam mo na, kung, Wala pang pera. kung nagkakagulo na, tapos wala pa akong ipon. Pero marami naman taga-Angono sa Winnipeg eh, so hindi ako masyadong ano noon, alam ko magtutulungan. Dahil doon ako una nagtaka na ano, bakit ako ang daming aeroplanong lumalanding? Eh, hindi naman talaga ganun kabisa ang airport ng Winnipeg. Kasi ang entry point ng Canada is Vancouver, Toronto, tsaka Montreal. Yan, yung tatlong yan. Tsaka puro maliliit ang lumalanding doon. Ang malalaki lang mga cargo. But sa 9/11 change yung ano ng Yan, marami talagang binago ang 9/11. change the world. Sa amin na lang, mga Pilipino na lang, mga Canadian, American. Nakatawid ako ng border ng US-Canada, driver's license lang. Ito, simpleng tanong lang. Where are you going? Sasagutin niyo lang yung border guard. Oh, pag malaki ang lottery, gonna buy some lottery. Tapos babalik na kami. Ganun lang, napakasimple. Pero after 9/11, wala na, humigpit na. Kailangan mo na ng passport. Tapos marami na rin tanong. Kaya maraming pinerwisyang dintik na si ano na yan eh. Si Bin Laden na yan. Hindi lang ano. Pati ordinaryong buhay ng mga tao sa North America, binago niya. Hindi na ganun kasimple, hindi na ganun kadali. Ano ka pa, may ano pa dyan? From the sky, but from the sea. From Staten Island ferries to tugboats, dinner yachts to fishing Pati sa airport, humigpit. boats, armada of civilian vessels surged toward Manhattan's edge. They came without orders. What followed was the largest sea evacuation. Manghang po yung ano, rami na naluto ko. Hasn't even done Kaya masarap. in under 9 hours. Over 500,000 people were evacuated by water. Crews worked tirelessly. Marami pang hindi alam ang buong mundo sa nangyari na yan. No idea they were going. Lahat ng aeroplanong papunta ng US, nung ma-find out nilang terrorist attack na, pinabalik na nila sa point of origin. Dinivert nila yung mga... Yun namang lagpas kalahati na ng travel nila, ng flight nila, dinala sa Mexico at sa Canada. Sa Winnipeg na lang, ilang aeroplano ang lumanding doon, ng passenger. Lahat ng hotel na puno, in-accommodate ng City of Winnipeg, lahat ng mga pasahero, pinakain ng City of Winnipeg. Sila nagbayad, City of Winnipeg ang nagbayad sa mga hotel na tinigilan ng mga tao, ng mga pasahero. Ganon ang Canada na makipagkaibigan sa mga na ano, yung katulad niya sa US. Merong isang town doon, yung Gander, Newfoundland, kung tawagin nila. Maliit na town lang, mayroong malaki yung airport nila, 5,000 lang ang population. 3 lang ang hotel. Ang bumabang aeroplano, tila mahigit 20. At ang pasahero ay nasa 10,000. Doble ng population nila. Kaya yung 3 hotel, napuno agad. Yung ibang walang matutuluyan, doon pinatuloy sa bahay ng mga residente ng town. Pinakain nila, doon naliligo for 4 days to 1 week bago pinayagang makapasok dito sa US. Walang hiningi ang Canada ang kapalit nun. Tapos ayun ang ginawa ng bagong ano ngayon, presidente. Yun ang kapalit. Tarik. Well, nasabi ko lang kasi hindi naman sinabi kong mali, pero sabi nga nila, ganun ba natin dapat i-treat ang
mga allies natin. 2 other planes had already struck the World Trade Center. Well, ganun talaga eh. America's skies were shifting from routine to red alert. But no one yet knew that this missing plane was from Pero maraming buhay na binago yung 9/11 na yan. The name barely registers for most. Pati nga mga Bombay, Small soft smoke. nabago ang takbo ng ano, Designated pilot for flight 76. nalito na nila sila sa 7-Eleven at sa 9/11. The jet into a steep 340-degree turn, descending 7-Eleven at 9/11. Whoa! just feet above the ground Sila ang nalito, yung mga tao sa kanila. before diving the jet into the Pentagon. At 500 Kaya, alam mo, akala ko gagawing national holiday, federal. Federal na ba? Hindi pa rin ano? the fuel exploded like a hammer, Nag-work ka kayo. and the Boeing Diba? 757 disappeared not. in a hellish fire. But then laging may ano dyan sa... Hindi pa rin ginagawang ano. 5 rings of They should. Mhm. a design Just a day of remembrance ba? Sana. Sa mga namatay. Kaya hindi dito po kami. Napag-usapan lang po. Na naalala namin. Nasaan ka nung oras na yon? Nasaan ako nung oras na yon? Actually, Ano ang naging madaling buhay? araw sa atin noon, tapos tinawagan ako ng friend ko. No, umaga yan eh. So gabi yan. Ano si Tat? Sweetheart, 8 ng umaga eh. Hindi ko Nangyari maalala, yun. basta. Basta she So, called me up and 1, said, 2, 3, 8, naku Monet, 9, 10, 11. i-on mo yung TV nyo. 11 ng gabi sa atin. 11 or 12 ng ating gabi. Yeah. But I guess, sa umaga na kami nag-ano. Sa umaga niya ako tinawagan. Nalaman nyo, kinabukasan na pagising nyo. Yeah. Ay, ang tanda ko, umaga niya ako tinawagan. Early in the morning. 12 na yun sa atin. September 12 na. Ngayon, pinapanood kasi mahilig ako. Kung tungkol sa aeroplano po ang tinapos ko, mahilig ako manood ng mga aeroplanong lumilipad, lumalanding, basta may dumaan. Saka umabagsak. Saka yung bumabagsak. Interesado ako malaman bakit bumagsak. Ito talaga, may nagpabagsak. Kaya nung makita ko yung mga aeroplano, sunod-sunod ang landing, nagtaka na ako, nagtanong ako. Yung mga Pilipino doon sa Winnipeg, pati mga puti na rin, hindi nila alam. Ganun daw talaga. Sabi ko, hindi. Something was unusual. Kasi ang international din na passenger na nakita ko lumalanding sa Winnipeg, pinakamalaki na ang Bombardier na CRJ. Ang pinakamaraming pasahero nun is 90 to 100. Mga medium size siya, regional. Twin engine. Wala akong nakikita ang lumalanding na 747 na passenger. Although, merong 747 na cargo. Pero hindi passenger. Kasi nga, ang mga passenger sa Vancouver, Montreal, at Toronto pumapasok kasi yun ang point of entry ng Canada. Like 2 or 3. Tapos nung makita ko may mga escort ng fighter jet, ayun, sabi ko, bakit may mga escort na fighter jet? So doon na sila nag-ano na, o nga ano. Ayun, ang mga nagkinabahan na kami, tsaka lumabas na uli na yung supervisor namin. Kasi yung supervisor namin, may TV sa opisina niya. Wait, Dad, you already said this. Kaya doon niya napapanood yung news. So naalala mo na siya. Kaya yun po ang buhay namin noong araw na yun, September 11. I wasn't born. Wala ka pang kapanutan. Hindi ka pa nabubuo. Wala pa si Junakis noon, syempre. Kasi ano, ilang taon pa lang ako noon. Hindi pa nga kami nagkakakilala ng Diyosawa ko. Kasi nasa Pilipinas pa siya eh. Nilangoy niya, Pacific, 3 months bago siya nakarating dito. Kaya, after ano ba? Ano ka nakanta tayo nagkakilala? O 6 o 7? O 8? 06, 07? Ano matanda? But I think you were already calling 2006. Okay. Minsan mahirap yung asawa ko, English eh. Kaya ako, Tagalog.
Well, napag-usapan lang po habang dinner. Okay, isang topic po to. Who would expect na Sa araw ng September 11. Some of our worst fears. But the One of the darkest Flight 77 hours ng US. Days. The fourth plane was Darkest days pala. its fate was written Day. by hijackers. 11 lang eh. Isang araw lang eh. Passengers. There were 4 Okay, maraming salamat po sa pakikinig nyo at sa pagsama nyo po sa hapunan namin ngayon. United Airlines Flight 93 didn't crash by masarap ba yung chicken? Mhm. because ordinary Americans Oh. made an unthinkable Mag-ingat po tayong mabuti. Flight 93, a Boeing Ingatan po natin mabuti ang bawat isa. apart from Newark Huwag po natin kalimutan magpasalamat sa mga biyayang natatanggap natin. Maraming salamat po sa panonood at pakikalat niyo po itong aking channel. Pakitulungan niyo po ako. Maraming salamat po at mabuhay! proved to be a twist of fate that changed the course of history. Because of the delay,